Sabi niya doon, yung flag raising ceremony kasi nung Monday sa mga empleyado, nako, doon sa mga umaasa na makakalipat na po tayo doon sa bago nating building sa BGC. Teka muna, hinay-hinay mo po muna tayo, baka kahit hanggang 2025 sa palagay daw niya ay hindi sila makakalipat dahil sa dami po ng gagawin. Siya po daw ay naggulantang doon po sa halos pag-triple ng kosto. Senator, saloobin niyo po dito. Oh, on its face, talaga namang kagulat-gulat at sumasang-ayon ako doon sa pag-aalala ni Senate President Cheese na dahil halos tumriple yung halaga na gagastusin para matapos ang Senate building. Noong background muna, kasi noong 1 or 2 days after na magpalit ng liderato sa Senado, gusto makipag-meet sa akin ni Senator Nancy Binay through my former staff na inabsorb niya doon sa Committee on Accounts ng Senado. At nagkita nga kami at inilabas din nila yung kanilang saloobin dahil noon hindi pa naman nag-uutos si Senate President Cheese. Ang saloobin nila, nag-aalala sila na kung baka ano yung mangyari sa pagpapatuloy ng pagkonstruksyon ng Senate building. Tama yun, nagsimula yan nung ako'y Senate Committee Chairman ng Committee on Accounts, panahon ni Senate President Tito Soto. Ang estimate talaga noon para matapos yung konstruksyon ng building, hindi kasama yung fit-out, hindi kasama yung furniture, hindi kasama yung mga technical requirements para sa security system, 8.9 billion pesos. Okay. At umabot ng 23.3 billion. Kaya nga, sang-ayon din ako doon sa panawagan ni Senator Cheese na, teka muna, reviewin muna natin bakit lumaki ng ganito. Tingnan natin yung mga detalye. At tama lang yun, kasi ngayon, nagsasagawa na talaga ng pagre-repaso. Oo. So, sige po. Yeah. Go ahead. Sige. No, go ahead, Senator. Mayroon pa kayo Sa pakipag-usap ko sa aking dating staff, kasama si Senator Nancy, yung additional na 10.3 billion pesos na nakalaan na dyan, standby appropriations ang tawag doon, para sa 2024 budget. At ito'y covered ng tinatawag na MICA, yung Multi-Year Contractual Authority, na kung saan pwede na itong gastusin sa loob ng 2 taon, 2024, 2025. Pero hindi po pinal yung halaga na yon na talaga magagastos. At ating alalahanin na hindi nanggaling sa Senado yung rekomendasyon na isama sa GAA, sa General Appropriations Act ng 2024, yung 10.3 billion additional. Kasi lahat po ng gastusin dyan, lahat ng implementasyon, construction man, o kung ano may yung kasama sa construction ng building, ang nag-implementa po dito ay DPWH kasi minabuti po namin nung ako'y chairman ng Accounts Committee na ipaubaya sa DPWH kasi government building ito at walang competence o lalo na sa technical ang Senado para magpatayo ng building at hindi namin trabaho yan. So sabi namin, ipaubaya natin sa DPWH. Dangan nga lang, yung pagpopondo, manggagaling sa Senate, ita-turn over sa DPWH. Naalala ko sa isang meeting namin, nandoon yung representative ng nanalo na sa bidding. Ang nag-bidding din dito, DPWH. Sa simula, marami yung nag-submite ng kung gusto sumali sa bidding. Nandyan yung DMCI, meron yung sa DDT, malalaking construction companies, mga AAA talaga, kundi man mas higit pa. At kasama yung Hillmark. Sa bandang huli daw, umatras yung iba at natira na lang si Hillmark. So natural, siya yung nanalo. So alam naman natin na dati nang naimbestigahan sa Senado rin yung Hillmark, dahil doon sa issue sa Makati. So ang una pumasok sa isip ko, eto na, hindi pa nga nagsisimula, baka may kasama na agad na kontrobersya o may issue na kagad. So yung meeting namin with DPWH representatives, kasi nagbigay sila ng yung full-time na parang siya yung point person. Tatanda ko si Asek Mulano at that time. Retired na siya ngayon. At kasama yung Hillmark. Tatatandaan ko pa yun, nireport ko nga kay Senate President Tito Senito noon. Sinabi ko na ito, magkaliwanagan tayo. Patawarin nyo itong building na ito. Kung ano man yung naiisip ng mga tauhan ninyo, patawarin nyo ito, gawin nyo matino at talagang tama.
ipapasok yung pera sa dapat gastusin dito. Tanda ko yun at sila'y sumang-ayon naman no, sa aming usapan. In the course of time, nung nagsimula na yung construction, of course, naantala ito ng 2 taon dahil sa COVID, nahinto. Kaya natagalan. Ang napansin namin, maraming mga variation order. Pag sinabi nating variation order, nagbabago. Nag-move yung mga specs, pati yung cost, construction cost. At ito'y talagang tinututulan namin. Hindi po pwede magkaroon ng katakot-takot na variation orders. Diyan na kasi nagkakaloko-loko yung construction at pati yung mga cost estimates nagbabago, gumagalaw. At meron pa ako natatandaan noon na yung nilagak na pondo ng Senate na itatransfer lamang doon sa DPWH kapag ready na sila na mag-implementa. Meron pang isang insidente noon na nalaman namin na commingle yung pondo na para sa construction ng Senado, kinomingle doon sa kanilang general fund. Sabi namin, hindi po pwede yan. Kasi pwede nyo realign yan sa ibang mga items. Kasi kinomingle eh. Hindi natuloy yun. Kasi lagi nga namin alam mo yung oversight, ino-oversee namin, yung paggastos. Alam nyo naman, talagang kasama yung mga staff ko, medyo particular kami sa pag-scrutinize pagdating sa budget. Lalo na ito, kasi building na Senado ito. Yeah. So, ito, Senator Ping, para lang mas maintindihan ko, no? Kasi nga, nung panahon mo, sabi nyo nga, nag-umpisa ito noong 2019. So, yung budget na 8.3 billion, you said nga, this is parang just for the shell, no? Hindi pa kasama yung presyo po ng lupa. Paki-clarify, bayad na ho ba yung lupa o hindi? Kasi sinasabi... sige po. 2 taon na lamang. Kasi hulugan yan eh. Hulugan. Talagang, maganda yung concession dyan kasi parang 5 years to pay. Tapos may grace period pa yan, hulugan. At nakuha lang namin yan sa BCDA at 90,000 per square meter. Talagang maski nung panahon na yon, magtanong kayo sa lugar na yan, wala kayo makukuhang 90,000 pesos per square. Sa ngayon nga, nagtanong ako doon sa mga dating staff ko na nakipagpulong ako kay Senator Nancy, na ang estimate nila ngayon, ang halaga na dyan, nasa mga 500,000 pesos na. At nung nag-lunch kami ni Senate President Chis kasama si Senate President Tito Sen, kasi nakipagpulong siya sa amin, humingi siyang advice, napag-usapan din namin yan. Then parang in passing, nabanggit niya nga na, Manong Ping, Tito Sen, ipapareview ko ito at pahihinto ko muna. Ang pakiusap namin dalawa, tama lang na review, kasi nga talagang kagulat-gulat na naging 23.3 billion. Pero naipaliwanag ko rin sa kanya na yung 10.3 hindi pa yan nagagalaw at wala pa na-award, not a single peso ay na-award na sa kung sino man yung contractor, kung sino pa yung mga subcontractor na gustong sumali sa pag-furnish o sa fit out. Kasi pang fit out na yan eh. Kasi nga yung 8.9, yung dating 8.3, 8.9, core building talaga yung construction ng building yon. Hindi naman shell, pero building yon, tapat na building. Sa isang pagpupulong din namin, doon sa pagpupulong din namin ni Senator Nancy, kasama yung mga dating staff, yung mga team of consultants, mga arkitekto yun eh, saka abogado. Meron dong issue doon sa parking. Parang bumaba yung... Parang, teka muna, hindi ganito yung design. Hindi, meron. Multi-level yun eh. 3 palapag na basement, yung parking ng bagong Senate building. Dangan nga lang, ayon na rin sa observation nila, ito'y pinagbigay alam na rin nila doon sa contractor at saka sa DPWH. Bakit bumaba? Yung bubong, yung ceiling. Yung height ng basement parking. Puro mga SUVs pa kayo. Yes, pagka nabawasan yung height, nagmeno sa presyo, nagmeno sa cost, So yun siguro yung nire-refer ni Senator Chis, baka hindi lang kumpleto yung kanyang initial information na sinabi niya walang parking. Baka nire-refer niya, hindi makapark yung bus ng Senate, hindi makapark yung kung halimbawang medyo bubble top yung van ng magpapark doon, hindi talaga makapasok. Yun, hindi naman talaga yun ang disenyo. Ang original design, para nga sa mga employees, sa mga senador, mga staff, at saka pati guest, ma-accommodate sana doon. Let's get together, Sunday 25.